Kalampasan sa mga balikat ni Tess ang pinakamabigat na bangungot na pwedeng kaharapin ng isang ina. Sir, para akong binusan ng malamig na tubig. Hindi ko po nasabihin ko. Mother, hinga lang po, hinga lang po. Hinga, mother, hinga lang. Papaano nga ba humantong sa ganitong tagpo ang lahat? Mother. Hindi ko alam bakit nangyari sa buhay ko. Hindi po ma-explain yung sakit na naramdaman na mahiwalay sa iyong anak mo. Galit ako sa Diyos. Galit na galit ako sa mundo. At ang pinakamalaking tanong, bakit ako hiwalay sa anak ko? Ang laging tanong ko. dear wish ko lang. Gusto ko pong mag-wish para sa aking co-teacher. Mula po kasi nang makilala ko si Tess, lagi siyang umiiyak kapag napag-uusapan ang kanyang panganay na anak. Sanggol pa raw ito nang mawalay sa piling niya. At 18 taon na po ang nakalilipas, hindi pa rin niya nakikita ang bata. 25 anyos noon si Tess at masasabing kontento na siya sa tinatakbo ng kanyang buhay. Meron siyang trabaho at hinuhulugang bahay. Isa na nga lang daw talaga ang kulang. Siyempre ako naman po, sa edad ko ng 25 years old, parang sige, ito na, pwede na ako mag-asawa, magkaroon na ng pamilya, na may masasabihan ka ng mga problema, may masasandalan ka sa oras ng kailangan mo siya. Tapos yung mga tao doon, mga kapitbahay ko sa General Trias, parang tukso-tukso, sabi po nila, yan na lang kasi mabait, yan na lang kasi seaman, yan na lang. Mga ganun po, pero wala pong nangyaring ligawan, wala pong basta may nangyari lang sa amin, nagsama na kami. Ibinigay ni Tess ang kanyang buong pagkatao sa lalaking inaakala niyang magiging isang masipag at responsableng katuwang sa buhay. Huli na nang maisip ni Tess na naging padalos-dalos pala siya. Wala pong love. Kasi ang isip ko noon, gusto ko lang magkapamilya, madidevelop naman yung pag-ibig pag andun ka na. Pero hindi pala yun. Ano nga ba ang larawan ng isang mag-asawa na nagsasama ngunit walang nararamdamang pag-ibig sa isa't isa? Ako po, parang ayoko ng ingay, ayoko ng gulo. Kahit marami akong naririnig na tungkol sa kanya, pinapaselos ako, wala lang pong reaction. Kasi parang, bahala ka, ito yung gusto mo. Nadiskubre rin ni Tess na may itinatagong bisyo ang kanyang kinakasama. Hindi na rin siya sinusuportahan nito sa kanyang pagbubuntis. Pero lahat ng ito, pinalampas niya. Hindi siya babaero, pero sugalero. Bilang tricycle driver, mga tong-its, mga karakrus. Sa akin wala lang Basta ako, may anak, buntis ako, okay lang ako. Hindi ako yung gigirahin kita, wala po akong ganun. Walang kaalam-alam si Tess na patikim pa lamang yon sa mga paparating na kalbaryo sa kanya at sa batang nasa sinapupunan niya. Na-diagnose kasi si Tess na may pneumonia noong 6 na buwan na siyang buntis. Habang bubuntis po ako, sabi ng doktor, hindi ako pwedeng maggamot ng pneumonia ko kasi maapektuhan daw po yung baby ko. Hinintay po namin na lumabas si David, saka po ako nag-take ng mga gamot. Ang dumurog pa sa puso ni Tess dahil may sakit siya at magiging peligro ito sa bata, hindi niya mahawakan ang sariling anak. Kaya hanggang tingin na lamang ang nagagawa ni Tess sa sanggol na dapat sana'y hinihilin niya. Ang ano lang po nung doktor sa akin, hindi po ako kailangan ma-hospital, makompleto lang daw po yung gamot, pwede po, pero hindi ko pwedeng alagaan yung anak ko. Kasi po daw, sa sakit ng pneumonia, pwedeng sa murang edad ng anak ko, madali ko siyang mahahawaan. Isang mabigat na desisyon ang kailangang kaharapin ni Tess noon. Nagpa siya kasi ang kinakasama ni Tess na iuwi ang bata sa kanilang probinsya sa Aklan. Doon daw maalagaan ng bata ng kanyang mga lolo at lola. Nag-decide po sila na iuwi nila sa probinsya yung anak ko, una ayaw ko po. Kaya nung huli na, nag-decide po ako na, sige, para sa anak ko, babalik naman siya di ba? Sabi ko sa kanya, babalik naman mo siya, di ba? Ibabalik mo siya sa akin. Sabi niya, oo. Pero hindi nga.
Naging buwan ang mga araw. Naging taon ang mga buwan. Hintay nang hintay noon si Tess, pero hindi na muling bumalik ang kanyang kinakasama. Pati ang kanyang uniko iho, para rin daw bula na naglaho na lamang. Sobrang sakit po, pero wala po akong magagawa kasi unang-una, kapakanan po na anak ko yung para sa, ang iniisip ko rin po. Kasi kung pipilitin ko po na ako yung mag-aalaga, unang-una, wala po akong trabaho, tapos may sakit pa ako, ay tumutulong lang po sa akin na magpagamot. Yung mga tao nakakakilala rin po sa akin. So sabi ko, okay lang po sa akin. Pilit mang tinatatagan ni Tess ang sarili, pero unti-unti na siyang kinakain ng depresyon at labis na kalungkutan. Sa katunayan, hindi na magagawa ng isang matinong tao ang mga ginawa ni Tess sa kanyang sarili, katulad ng pag-inom ng lason. Para pag sobrang manhid na yung utak ko, na pag sobrang inggit na ako na, lalo pag Pasko, mag-isa lang ako. Ayoko nang dumating ang Pasko. Ayoko dumating na yung birthday niya. Kasi lagi ko tanong sa sarili ko, anong ginagawa niya? Kumusta siya? Yung iniisip ko, yung sobrang manhid na yung utak mo, yung sobrang sakit na yung utak mo na wala kang magawa. Parang manhid ka na kahit sugat-sugatan mo yan, hindi mo nararamdaman ang sakit kasi hindi mo alam paano ilalabas yung sakit na nararamdaman mo na. Sinabi ko lang sa sarili ko, gusto ko lang magkapamilya. Pero sadyang hindi pa oras noon ni Tess. Naisalba siya ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Marahil daw siguro dahil meron pa siyang isang napakahalagang misyon sa kanyang buhay. Lagi ko lang nasa isip ko, magkikita rin kami, Gumagawa po ako ng paraan Open po yung buhay ko sa mga kapwa ko katrabaho para tulungan nila ako na kung gaano kasahit. Yung mga kaedad niya na dito sa young people namin, iniisip ko anak ko sila. Kasi mapadama ko lang na ganito akong nanay. Pero iba pa rin po yung totoo mong anak Napadpad si Tess sa isang Christian school sa Tumana, Marikina, kung saan nakilala niya ang mga bagong kaibigan na maglalapit sa kanya sa Diyos. Lahat sila tulong-tulong para muling maibangon si Tess sa kanyang napakadilim na nakaraan. Pinakilala nilang may Diyos. Mabuti ang Diyos, mahal ka ng Diyos, maraming nagmamahal sa'yo. So unti-unti po yun na bago yung buhay ko, na mahalaga po pala yung buhay ko. At sinasabi po nila na darating ang araw, maghintay ka lang, makakasama mo ang anak mo. Sa ngayon, isang elementary teacher na si Tess sa Christian school na kumupkup sa kanya. Pinilit niyang isaayos ang sarili para na rin makapagtrabaho at makapag-ipon ng pera. Hindi ako nagpabaya. Sabi ng mga tao, pag nag-aaral ka, nakatapos ka, may kakayahan ka nang kunin yung anak mo. So nag-aaral po ako kahit may edad na ako na nag-aaral. So hindi naman po siguro ako napakasamang nanay para pinabayaan ko yung anak ko. Araw at gabi, pinapangarap ko siya. Araw at gabi, nagdadasal ako na one time, makita kita, one time, salubong kita. Kasi sabi nila, lukso ng puso o dugo, makikita mo yung anak mo Puro lang ako, sana. Sinubukan din uli ni Tess na baka sa ikalawang pagkakataon makapagtaguyod na siya ng pamilya. Pero natapat pa rin siya sa isang irresponsableng lalaki. Ang maganda ngayon, nasa kanya ang kanyang bunsong anak na babae. Sa ngayon, mayroon uli akong anak, hindi lang din ako uli naswerte. Tapos, lagi ko sinasabi sa anak ko, lagi kong kinikwento, hindi pa ako nagdihim sa anak ko na may kapatid ka, hinahanap siya ni mama. So, yung hindi ko nagawa doon sa panganay ko, ginagawa ko sa anak ko. 18 taon na ang nakararaan nang nakawin kay Tess ang kanyang pagiging ina sa kanyang panganay na anak. Hanggang ngayon, ito ang tanging dalangin niya sa buhay. Malakas ang kutob namin, Tess, na ang Paskong paparating ang pinakamasayang Pasko sa buong buhay mo. Kapit lang at patuloy na maniwala na walang imposibleng kahilingan. Nakita ko lang po siya. Kung okay naman po yung buhay niya doon sa tinitira niya ngayon.
hindi ko po pagkakait na makasama ko siya. Ang nais ko lang po, magkita kami, masabi ko sa kanya, ako yung nanay mo, na po, may ginawa ako para magkita tayo, kaso nga lang, hindi pa kalooban ng Diyos na magkasama tayo. Isang professional sketch artist ang aming inimbita para na isalarawan ang itsura ng sanggol na kinuha sa kanya. Wish ko lang. Ilang birthday at Pasko pa ba ang bibilangin ni Tess na hindi kapiling ang anak niyang si Dave? Saan nga ba napadpad ang bata? At alam niya kaya ang tungkol sa kanyang ina? Walang kaalam-alam si Tess na natuntunan namin ang kanyang anak na si Dave. Sa katunayan, pinaluwas na namin ang binata sa Maynila mula sa Malay, Aklan. Siya si Dave Gahisan at 18 taong gulang na siya ngayon. Nung baby po ako ay lumaki ako na hindi ko na kasama yung mama ko at hindi ko alam kung anong mukha niya. Wala akong kan kay mama eh. Talaga yung bata ako, hindi ko talaga nakita yung mama ko. Yung pinangawakan ko nung taga Cavite lang. Doon si mama. Hindi nagkwento sila lolo, lula at yun, pati si papa hindi nagkwenta. Kaso wala akong idea kung saan ko matatagpuan yung mama ko, lugar kung saan siya man ngayon. O kung ano man yung mukha niya ngayon. Nagkaisip si Dave na walang imahe ng ina. Alam niya lang ay nasa malayo siya. Pero dahil bata pa siya noon, hindi na raw siya masyadong nag-usisa kung ano ang punot dulo kung bakit hindi niya kapiling ang ina. Kung ako naman yung tatanungin kasi parang hindi naman kasalanan ni mama na nilayo ako sa kanya. Sadyang gano'n lang talaga yung nangyari. Si papa lang talaga siguro kasi alam ko kasi nung may sakit daw si mama. Sabi niya papa kaya nilayo. Noon, wala naman akong tampo kay mama o galit. Pero aminado siyang maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isip patungkol sa kanyang nanay. At dahil dito, mas lalo siyang nanabik at nangulila sa kalinga ng isang ina. May kulang pa rin sa akin na parte ng buhay ko kung gusto kong makita yung totoong mama ko na ilang taon kaming hindi nagsama o nagkita lang. Naintindihan kita kahit alam kong hinahanap mo rin ako noon. Simula nung bata ako, kailangan kita sa pagturo at sa mga pangangaral mo. Yung kailangan ko talaga ng hindi na tawag na malapit sa mama. Miss ko lang talaga siya. Gusto ko lang makita yung mama ko. Ito ang unang pagkakataon na nilisan ni Dave ang kanilang probinsya at napadpad sa Maynila. Wala ng Maynila. Hirap dito makahanap yung mama ko. Pero kahit mahirap to, kakayanin ko. Basta makita lang kita. Kahit ilang araw pa ako dito, basta makita lang kita. Hindi ako titigil. Basta makita lang kita. Nakakakaba man, handa na raw niyang harapin ang anumang hamon. Dahil pagkakataon na ito para makita ang taong nagluwal sa kanya sa mundo. Pero ngayon na nga ba ang tamang panahon para mag-cruise ang kanilang mga landas? Kung bibigyan ako ng isang hiling, gusto kong ay makita ko lang yung mama ko. Kung magkita man tayo, sana mabawi natin yung 18 years o higitan pa natin yung 18 years na magkita tayo o magkasama. Isang professional sketch artist ang aming inimbita para na isalarawan ang itsura ng sanggol na kinuha sa kanya. Wish ko lang. Dito sa
isang garden venue namin, sunod na dinala si Tess. Sa loob kasi ng 18 taon, tanging mga alaala lamang ng kanyang anak na panganay ang paulit-ulit na binabalikan ni Tess. Kaya naman isang professional sketch artist ang aming inimbita para naman sa unang pagkakataon ay maisalarawan ang itsura ng sanggol na kinuha sa kanya. Yung una kong nakita si Dave, bilog yung mata niya. Kalbo siya. Sariwang-sariwa pa sa isipan ni Tess ang bawat detalye ng mukha ng kanyang anak. Yung mata niya, bilog katulad ko. Yung maitim din yung dito niya. Nakatutuwang pagmasdan kung papaano inilalarawan ng isang ina ang mukha ng sanggol na dinala niya ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Yung labi niya, yung natural lang katulad na ng bata na manipis lang dito, tapos medyo malapad, parang ganon. Sa bawat hagod ng lapis ng aming sketch artist, unti-unting nabubuo ang isang larawan. Yung ilong niya, katulad ko rin, pero hindi ganon kalaki yung butas ng ilong. Tama lang siguro, flat din. Yung tenga niya, pareho lang kami. Ilang sandali pa, tapos na ang aming artist. Handa na kaming ipakita kay Tess ang kauna-unahang baby picture ng kanyang anak. Ang tanong, mapapanumbalik ba nito ang magagandang alaala na kapiling niya ang anak na si Dave? Animoy, nabuhusan ng malamig na tubig si Tess nang tumambad ang larawan sa kanya. Wala pa akong masabi. Nasundan ito ng pagbuhos ng emosyon ng nangungulilang ina. Hindi ko po nasabihin ko. Pero ilang sandali pa ang lumipas, may napansin kaming kakaiba. Mother, okay ka lang po ba? Okay ka lang po ba? Hindi ka okay ngayon. Ano pong kailangan niyo? Tubig. Tubig. Paulit-ulit niyang hinahampas ang kanyang mukha. Okay ka lang? Mother. Doon na nagpasya ang aming team na itigil muna ang aming interview at pagtuunan ng pansin ang kalagayan at kaligtasan ni Tess. Nang mahimasmasan siya, tsaka niya nasabi na masaya siya sa larawan ng anak. Nung makita ko, wala pa ako, parang namanig yung buong katawan ko. Para akong pinusan ng manamig ng tubig. Parang bumalik yung kalong ko pa siya noon bago siya kunin. Na wala kang magawa, wala kang masabi, kundi umiyak ka na lang. Pero Tess, hindi yan ang sorpresa namin sa iyo ngayong araw, kundi ang liham na nasa likod ng larawan. Ano pangalan niyo? Miss Vicky Morales? Malapit na matupad ang lahat ng minimiti ng iyong puso dahil Tess, ikaw ay nasa... Oras na rin para ipakilala sa iyo ang taong naging tulay para malaman namin ang kwento ng iyong buhay. Walang iba kundi ang iyong co-teacher na si Verve. Simula po, nang nag-meet kami sa school, wala po siyang ibang bukang bibig, kundi yung makita yung anak niya. So, para sa akin, bilang isang magulang din, talagang yun yung pinakaano sa isang magulang yung malayo yung anak niya sa kanya, di ba po? Mas matindi yun sakit noon kaysa sa problem na naranasan natin na material blessing, na kulang tayo. Mas matindi yung kanya. Walang humpay na pasasalamat ang ibinigay ni Tess sa kanyang kaibigan. Sabi ko, sana may makadinig ng dalangin ko na magkita kami ng anak ko. Sir, sa lahat po ng team nyo, maraming salamat po. Mismong si Tess na ang humiling na kung maaari ay matitigan niya muli ang larawan ng anak. Ang hindi niya alam, planado na ang lahat ng mga mangyayari ngayong araw.
napansin na tumahimik ang paligid. Pilit inuunawa ni Tess na kung ang binatilyo sa kanyang harapan ay ang kanyang nawawalang anak. Maya-maya pa'y Labing-walong taong hinintay ni na Tess at Dave ang tagpong ito. Ito ang yakap na patunay na walang sama ng loob na nabuo sa pagitan ng dalawa sa loob ng napakahabang panahon. Ito ang larawan ng tunay na pagmamahal na matagal nang naipagkait sa dalawa. Lagi kong dasal na sa Diyos, kahit isang araw lang na magkita tayo. Sobrang saya ko ngayon. Yung nare-receive kong regalo, tagal-tagal ko na pinapangarap, inaasap na makita ka. Tinapad na rin ng Diyos yung dalangin ko. May galit ka ba kay Mama? Ang una, pero ramdam mo ngayon mo, wala eh. Ako din, punong-puna ako ng takot. Takot na manunumbat ka. Takot na hindi ka pumayag na magkita tayo. Pero ngayon, yung lahat ng takot napalitan ng saya. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman kong tuwa. Sobra-sobra akong nagpapasalamat doon sa ginamit ng Diyos. Na ginamit niya na magkita tayo na ko. Si Dave, animoy bumalik sa pagiging sanggol na ayaw bumitaw sa kanyang ina. Wala ring mabigkas ang binatilyo kung hindi ang paghikbi lamang. Hindi matatawaran po yung kaligayahan ko ngayon, ma'am. Sa ngayon, wala nang mahihiling pa si Tess. Pastor Ronald, yun yung panganay. Extra special ang unang bonding ng mag-ina. Lunch by the Garden ang gimmick. Meron din kaming hinandang special menu. Para hindi na maputol ang inyong ugnayan. Walang mapagsisidlang tuwa. Saya yung ginawa niyo po sa aming mag-ina. Sa panaginip ko po, hindi siya sumagi. Lagi ko po sinasabi, imposible. Wala palang imposible kung mananalig ka lang talaga. Sagad-sagarin na natin ang unang gabi na magkakasama kayo. Dahil ang inyong instant bakasyon dito, mangyayari sa Pamosong Garden Resort sa Tagaytay. Sobra-sobra na po yung nakita kami. Tapos ito pa, basta sobra. Sobra po. Ang sabi ko lang ay sulit. Sulit na to. At para tapusin ang napakagandang araw na ito, sinigurado naming magiging panghabang buhay ang alaala na nagkasama na sina Tess at Dave pagkatapos ng mahabang paghihintay. Ang sabi ko na lang ngayon, salamat sa inyo. Salamat po sa lahat. Ginawa niyo. Para sa akin nga nagkita kami ng mama ko. Masakit para kay Tess na inagawan siya ng pagkakataon na maging isang mabuting ina sa kanyang anak. Wala man siyang magawa sa mga nasayang na panahon. Ang mahalagay, sa bagong kabanata na ito sa kanyang buhay, makakabawi na siya at mapapadama na sa anak ang pagmamahal ng isang ina. Kung bibilangin daw ang mga tagumpay sa buhay ni Tess, isa na rito ay ang maging ina. Dahil ang matawag na mama ang naghahatid ng ligayang walang katumbas sa kanyang puso. Patuloy po kayong lumiham o mag-message sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.